OWA admin Arnel Ignacio sobrang naawa sa isang OFW galing sa bansang Saudi Arabia nang makaharap niya ito na si Leslie Diaz na pinagmalupitan ng kanyang babaeng amo. Gumawa nga ng liham si kabayan para ibahagi ang kanyang karanasan sa kanyang employer. At halos hindi na nga siya makilala dahil nga sa ginawa ng kanyang amo. Kaya sobrang naawa si OWA admin Arnel Ignacio. Pero ang hinangaan niya sa kababayan natin ay talagang napakatatag nito. Dahil sa kabila ng dinanas niya ay nakukuha pa niyang umiti at tumawa. Si Leslie sa Pedra Diaz, 34 na taong gulang, residente ng Calvario, kilometer 14, Isabela City, Basilan. Nagpunta sa bansang Saudi para magtrabaho. Sa isang taon kong pamamalagi sa amo ko ay mabuti ang pagpasok sa akin. Nag-iba na lamang nung pagpasok ng 2 taon ay nagumpisa ng pagsagtan sa akin. Una naranasan ko ang pagsampal at pagpurot sa aking braso. Pagkatapos noon ay nagumpisa ng pagpalot sa akin ng kung ano-anong bagay. Tulad na lamang, nandito na po yung mga halimbawa, sisya, yung stainless, kutsilyo, baso, walis, tray, lalagyan ng tissue, lampaso, kutsara, floor wiper, plancha, extension wire, wire sa charger, figura ng tower, orasan, hairdryer, at kung ano pa. Tinusok yung mata ko ng sisya, hinila yung buko, inulog sa hagdan, tinangkang pinasok sa oven. Inuntok-untok yung ulo ko sa pader at pinalo-palo ng sisya. Ginuntingan yung tiyan ko at mga kamay, pinagtataga-taga ng kutsilyo. Sinipa at tinadyakan at pumatong sa likod ko habang ako ay nakatapa. Linansya yung braso, muka at leg ko. Ang mali ko lamang ay ang matagal kong maglansya at pagbuwan ng pagkain nila kasi kulang ang tinapay lamang. Hindi ako pwedeng magsaing kung walang permiso galing sa kanya. Kahit itlog di pwede. Gigil na gigil siya kung saktan ako. Binuhusan ng mainit na tubig, sinunog yung dila at mga labi ko gamit ang mainit na kutsara. Gigising po ako ng alas 4 ng umaga pag may pasok ang mga bata at matutulog ng alas 2 ng madaling araw. Ilang oras lang po ang aking pahinga. Mali ko rin po yung nakakatulog po ako habang nagtatrabaho kasi pagod ng aking katawan. Kulang sa pahinga. Hindi na makakita yung kaliwang mata ko dahil tinusok ito ng stainless ng sisa ng amo ko babae. Ay, kamusta kayo dyan? Grabe yung pinuntahan namin. Yung first name niya, no? Si Diaz, Leslie. Si Leslie yung kapatid niya eh. Oo, kapatid. Hiding Absalon. Niya. 2 years siyang galing ng ano. Hi! Galing siya ng Jeddah. Grabe, hindi siya nagsusumbong, wala siyang sinasabihan. Hanggang sa nakarating siya dito, hindi pa rin siya nagsusumbong. Yung pala, tingnan nyo doon sa post namin, no, kung ano yung ginawa sa kanya. Halos matanggal yung buhok niya sa pananabunot, linansya, nabanlihan sa paa. Pero ang pinakakaiba, hindi siya nagre-reklamo, hindi siya lumapit. Anyway, binigyan natin ng pandagdag na panggastos sa 100,000. And then tatawagan ko pala siya. Pagkatapos ng palabas naman kami ng ospital, palabas kami, may nagbarilan naman. Palabas kami ng ospital doon sa Ciudad Medical dito sa Zamboanga. Tapos bago pa nung nag-meeting kami, yun namang tauhan namin, si Flor, bigla na lang bumagsak habang kinakausap ako. Imagine mo yan ang inaabot namin dito. Dapat kasi uuwi na ako kanina. Kaya naman nalaman ko na nandito pa na yan si... Hindi Leslie pangalan niya, di ba? Leslie Diaz. Eh, kapatid niya yun eh, di ba? Lizelle yung kapatid niya. Lizelle. Leslie. Bilib naman ako dito. Actually, sabi ko, dapat paggaling nito, kukuhanin namin itong speaker eh. Kasi magsusuma cum laude pala siya. Imagine. Uy, pa-experience naman sa akin yung star. Isabel, grabe yung dinanas.
Hindi pa ako natutulog. Ang layo pa ng pinanggalingan namin. Galing kami ng Molave. It's more than 300 kilometers away from Zamboanga. Melanie, kamusta ka na? Grabe yung dinanas namin. Una, pumunta kami sa Molave dahil yung isa namatay na OFW sa Kuwait, si Daphne. Pinangako ko doon sa mga kapatid niya na pupunta ako at makikibanding ako sa kanila. Tapos, yun nga, yung anak ko kasi gusto maging flight attendant. So, tutulungan natin. Yung tatay naman niya, nag-welding. So, binili natin kahapon. Buti lang nakasale sa Ingo. Nakabili kami. No? Tapos, yun nga, dapat uuwi na kami. Nung makakita ko, dito pala sa Ciudad Medical Center nandun. Uy, show! Naka-confine. Pero malakas na siya, sana nakita. Meron ako mga video, magugulat ka. Alam mo, tawa pa siya ng tawa. Nakala mo, sabi ko natin, ba't hindi ka man na nagsumbong? Neighbor, hindi ako nakauwi. Grabe itong So, nung binigay namin after yung 100,000. Siguro naman lahat na benepisyong tulong na ibibigay sa isang OFW ay maibibigay kay kabayan. Sobrang nakakalungkot nga dahil bakit may mga employer na nagagawa ang ganitong bagay na halos hindi na makilala si kabayan dahil sa pagmamalupit ng kanyang amo. Sana mapakita din sa publiko kung paano maparusahan o paano makulong ang kanyang employer. At sana hindi na makakuha ng panibagong Pilipinang kasambahay ang kanyang pamilya dahil sigurado ganun ulit ang mangyayari. At para sa mga kababayan natin ay mas maigin ay iwasan nyo na lang ang pag-a-apply sa bansang Saudi Arabia at sa bansang Kuwait dahil napakadalas ang mga ganitong pangyayari. Bagong bayani